So if you were to date someone, saan mo siya unang dadalan for your first date? Tapos you have the whole day. Bahay? Oh, bahay. Yay! Hello Kathleen fans! So bago yung bagong endorsements ni na Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga customers, bagong endorsement videos ay I would say ay recall ng isang Kathleen admin no, yung usapan or yung game ni na Ma'am Catherine at ni Sir Alden dun sa lie detector test nga mga customers sa creative no. Ito yung sabi ni Ma'am Catherine na, so if you were to date someone, saan mo siya dadalhin for your first date? Sabi nga ni Ma'am Catherine. Tapos sabi ni Sir Alden, sabi pa lang ni Ma'am Catherine, tapos you have the whole day, no, buong araw na mag-date mga customers. And sabi ni Sir Alden na sa bahay, sabi ni Ma'am Catherine, wow, bahay agad. Tapos tumawa Sir Alden na parang tawang mayaman. So, yes, tapos parang nag-okay siya mga. Nirecall ko lang. So ito na nga update tayo. Ang video po ay unahin ko muna itong TCL ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So yung tema, yung bagong video ng endorsement mga kasembreros ni Ma'am Catherine sa TCL po niya ay yung parang old theme music mga kasembreros no. Tapos sabi niya dito ay with TCL I get to enjoy a smarter, quieter and cooler life just the way I like it. So tapos parang nag-command siya dito na sabi niya, hey TCL, turn on the AC or aircon mga kasembreros. Tapos parang may interlude na parang wala siyang boses mga kasembreros. And then sabi niya dito ulit ay sometimes silence is the best luxury. Tama no? Yung yung karangyaan sa buhay, sometimes you only need to be silent mga kasembreros, and peaceful na environment para ma-feel mo at saka maano mo yung buhay na maganda. And then yung last part na sinabi niya is cool doesn't have to be means wasteful. Sabi niya, I love that I can stay cool while saving energy. Sabi niya ganun mga kasembreros. And then Sir Alden naman ay yung bagong upload ng video ay sabi niya dito, plan B sa buhay meron sa BDO Life. Sabi niya ganun, just visit any BDO branch, customizable and affordable. Tapos sabi niya dito ay ang family ko ay protektado. It's the easiest decision I've ever made. Ikaw, may plan B ka na ba? So BDO Life policy owner pala siya since 2017 mga kasembreros. So ayun po. And then next item natin, ito no, nalaman ko pala yung pinaka model tsaka pinaka profile picture ng Casino Plus mga kasembreros ay sina Ma'am Julia Barreto at saka si Sir Alden mga kasembreros no. Yung Facebook page nila mismo mga kasembreros, parang sila yung pinaka model at saka pinaka mukha ng Casino Plus mga kasembreros na parehong naka-black. Nalaman ko lang po. And then ito sobrang kulit ito kasi yung merman or sireno mga kasembreros no, lalaking sirena, ang ginamit na naman nila na picture kay Sir Alden na itong naka-medal siya mga kasembreros. So sobrang cute ng ginawa nila mga kasembreros, na may medal pa rin siya. So parang bagong effect ito no, bagong trend mga kasembreros, na yung nakaraan nga ay isang picture niya na nasa upuan siya mga kasembreros, tapos ginawang merman mga kasembreros. And then ito, next item natin, makakuha pa sa Bangkok, Thailand mga kasembreros ni Sir Alden no. Yung nagja-jogging sa parang ang kulit-kulit ng picture niyan, para nag-flex ng muscle mga kasembreros. So naka-shade siya. Tapos alam ko magkakasama sila dito nila Ma'am Marlene Capones, tapos picture lang siya. Alam niyo naman Sir Alden ay punong-puno ng kakulitan mga kasembreros. And then ito yung nakaupo siya. So may mga tao sa likod. Hindi ko parang nagpapahinga sila nito mga kasembreros dun sa BKK pa rin. So if not mistaken ay baka nandito na siya no. Magkakaroon tayo ng update diyan kapag dumating na siya mga kasembreros. And then ito, yung Casino Plus ay another upload ng picture niya na kulay green mga kasembreros no. So parang
dati pa to na picture, pero parang nagpe-pre-shoot kasi, di ba, yung mga companies tsaka mga brands nila minsan parang ito i-shoot natin to pero next month pa ilalabas, parang ganun mga kasmeros. Kung kaya iba minsan yung gupit, yung postura mga kasmeros. Ngayon ay umbok na si Sir Alden mga kasembreros. And then ito, nag-story si Sir Alden sa kanyang Instagram, itong kulay pink, no, na biker or siklista mga kasembreros. Tapos ay parang siguro mga teaser niya ito para sa kanyang Tour de France na gagawin mga kasembreros. And then si Ma'am Catherine, last item natin ito ay itong Conze's nga niya na mga pictures na parang naka-black siya mga kasembreros, tapos sa iba-ibang emotions ang kanyang pinaportray dito mga kasembreros. Sobrang ganda ng inyong box office queen mga kasembreros and Catherine-atics. So actually yan ang ating closing vlog for May 29, 2025. So, blessed evening sa bawat isa, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros, ay sobrang ganda po neto. Sana po ay pakinggan natin. Ang title natin ay Hindi Lang 419. Medyo unique ito mga kasembreros kasi may number tayo sa title. Yung story natin ay yung Matthew 18:23 to 35. So, medyo mahaba siya. Pero ikukwento ko nilang mga kasembreros, no? Ang scenario dito ay parable ito ni Jesus Christ. Ikinukumpara niya yung kingdom ng heaven sa isang hari na merong mga accounts ng kanya mga servants, no? May mga trabahante siya na may mga accounts, may mga utang sa kanya. So gusto niyang i-settle isa-isa. Tapos nung nagsimula na siya mag-settle ng mga accounts, ay may isa doon na may utang sa kanya ng 10,000 talents. So pagpalagay na natin 10,000 pesos mga kasembreros. So yung servant na ito ay hindi siya makapagbayad, no? Wala siyang kakayanan mga kasembreros. So sabi niya dito, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had. So inutusan ng hari na siya at ang kanyang mga kamag-anak, mga pamilya, mga kasembreros ay ibibenta para mabayad sa kanya yung utang mga kasembreros. However, ang ginawa ng servant na ito ay nagmakaawa, no? Lumuhod at saka nag-bow down, yumuko sa kanya mga kasembreros. Tapos nagmakaawa sa kanya na sabi niya, Master, no, have patience with me and I will pay you all, sabi niya ganun. So, bigyan mo pa ako ng papadugit, no? So, ang ginawa ng master ay dahil abuti naman itong master, ay pinatawad siya. So kasi he was moved with compassion ang sabi dito mga kasembreros. So dahil naawa ang master, no, ang hari mga kasembreros, ay ni-release itong kanyang tauhan or ang kanyang servant mga kasembreros at saka pinatawad yung mga utang. So kumbaga pinalagpas na lang yung mga utang mga kasembreros. Tapos anong nangyari nung lumabas na yung servant doon sa lugar kung saan nagsisettle ng mga accounts, ay nakita niya yung kanyang kapwa na kamanggagawa na may utang sa kanya, no? Ang utang daw dito ay 100 denarii. So pagpalagay natin 100 pesos. So yung utang niya sa master niya is 10,000 pesos. Tapos yung utang ng kanyang kapwa kamanggagawa sa kanya ay 100 pesos. Tapos ang ginawa niya ay sinakal niya, no? Kasi sabi niya, bayaran mo utang mo sa akin, sabi gano'n ng servant na ito na hindi nagpatawad. So his fellow servant fell down at his feet and begged him saying, have patience. So ganun ginawa ng fellow servant niya sa kanya. Nagmakaawa rin, ganun. Tapos hindi siya and he would not but went and threw him into prison till he should pay the debt. So hindi niya talaga pinatawad mga kasos. Kaya ang title ng action nito dito sa mismong story ay The Unforgiving Servant. So yung hindi nagpatawad na servant mga kasembreros. So to cut a long story short, ay nalaman ng kanyang master, no, yung pinagkautangan niya ng 10,000 pesos. Tapos pinatawag siya, sabi niya, hangal ka na, no? Sorry po sa sabi niya, you wicked servant, sabi niya gano'n, no? Hangal ka na trabahante, no? Pinatawad kita ng napakalaki mong utang. Pero sabi niya dito, dapat ay pinatawad mo rin yung iyong fellow servant, no? Na kapwa mo ka manggagawa sa utang na maliit. So nagalit ang master, tapos tinorture siya, no, until na siya ay makapagbayad mga kasembreros.
And sabi ni Jesus Christ dito sa kanyang huling mga salita, ganun din ang gagawin ng kanyang ganun din gagawin ng kanyang Heavenly Father, na kapag hindi tayo nagpatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoong Jesus or ng ating Heavenly Father, mga kasambres. So, ihalin tulad natin ito, yung Matthew 18:23 to 35, mga kasambres. Nung time na si Apostle Peter ay nagtanong kay Jesus Christ, na sabi niya, kailan or ilang beses ba dapat natin patawarin ang ating kapwa-tao? Sabi niya, 7 times ba? Sabi niya ganun. So sabi ni Jesus Christ, not 7 times but 70 times 7. Okay? Kung kaya yung title natin, mga kasers, ay hindi lang 490. So si Jesus Christ, sinabi niya itong 70 times 7. Kapag multiply mo yan, mga kasers, is 490, di ba? Pero ang gustong sabihin ni Jesus Christ dito ay hindi po literal na 490, mga kasembreros, or 70. Di ba, ika-count mo yung anak mo, naka 489 ka na, isang beses na lang, hindi na kita patatawarin. So, hindi po ganun, mga kasembreros. So, the servant whose Lord forgave him much, 10,000 talents, equivalent to several millions of dollars, was unwilling to forgive another servant who owed him 100 denarii. So, $1 million pala yung equivalent nun, mga kasembreros. Tapos, ang ating andito sa parable ng the unforgiving servant ay nagre-represent si Jesus Christ ng bagong prinsipyo na similar or katulad sa basis ng forgiveness command for believers na matatagpuan natin sa Ephesians 4:32. Sinasabi niya dito na, and be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving to one another, or forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So, dahil tinatawag tayo ng Panginoon, ay kagaya ng master, na pinag-utangan nila ng 10,000 denarii, mga kasembreros, ay yung Heavenly Father natin ito. Tapos, dahil pinatawad tayo ng ating master ng malaking pagkakasala natin, malaking amount, mga kasembreros, ay dapat din tayong nagre-remind si Jesus Christ sa atin about forgiveness. Yes, sabihin natin na, hindi ko na siya pinatay kasi pinatay niya yung kapatid ko, pinatay niya. Kasi maraming storya sa mundo ngayon, mga kasembreros, na pinatay niya ganito, pinatay niya. So parang iniwan ako ng nanay ko, ng tatay ko, kasi hindi ko siya papatawad. Lumaki lang ako, hindi niya ako inalagaan. So may mga ganong instances, may mga ganong kwento, may mga unique na stories behind, mga kasembreros, bakit hindi nagpapatawad ang tao. However, kapag i-apply natin dito, yung ating kasalanan sa krus, mga kasembreros, imagine natin kahit na milyong-milyong mga anghel ang pagtitipunin ang buhay, tapos gawing pambayad kay Heavenly Father natin, mga kasembreros, hindi po kakasya. So, imagine ninyo kung gaano kalaki, gaano kataas, gaano ka-large amount yung ating kasalanan, na only Jesus Christ, na only the life of a precious holy blood of Jesus Christ, mga kasembreros, ang tinanggap at tatanggapin ng Diyos Ama natin. So, this is a reminder sa atin na yung puso natin na na ito, mga kasembreros, kailangan punuin natin ng pagmamahal. Kasi only love can surpass unforgiveness. Yung mga hindi nagpapatawad na puso ay mapapawi yan, mga kasembreros, kapag meron po tayong dakilang pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos, mga kasembreros. So, kung ang Diyos sa atin ay nagpatawad, kung ang Diyos ay naging compassionate, gaya ng term na sabi doon kanina, compassionate, mga kasembreros, ay maging compassionate din tayo at maging mapagpatawad, mga kasembreros. Kasi tandaan din natin na ang forgiveness po ay merong consequences. Okay? Meron niyang, kapag hindi tayo nagpatawad, merong eternal torment kapag namatay tayo na hindi nagpatawad. Meron niyang forever na yun, mga kasembreros, na paurusahan tayo kapag hindi tayo nagpatawad sa impyerno. So, imagine niyo, wala nang katapusan yun. Hindi ka pwedeng magsabi na, Lord, babalik muna ako kasi patatawarin ko na yung taong dapat tatawarin. So, walang ganon. Okay? Walang ganon, mga kasembreros. Hindi na tayo pwedeng bumalik. And parati na natin tatandaan na ito yung forgiveness po ay act po yan ng grace. At saka, it's a matter of the heart. Okay? Yung ating buhay, kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin sa pamuhay, mga kasembreros, ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, we cannot apply it to other people, especially sa ating mga relatives, kasi may mga magkamag-anak, may mga isang member lang ng isang pamilya lang pero nag-aaway-away, and parang yung galit nila hanggang langit, sukdulan, mga kasembreros, kaya hindi sila nagpapatawad. And that's very dangerous kasi
kapag hindi natin ito i-share na kapag hindi tayo nagpatawad ay hindi rin tayo patatawarin, ay kasalanan din po natin at accountability mga customers sa Panginoon. That is why punuin natin ang isang cup, ang isang baso, kapag puno yan ng ng juice mga kasambreros for example, ay hindi mo yan malalagyan ng tubig na. Okay? Kapag puno siya mga kasambreros. So, ganun din ang puso natin. Kapag puno ng pag-ibig yan, hindi mo yan malalagyan ng hatred, hindi mo yan malalagyan ng mga hindi nagpapatawad na puso. Kasi puno nga siya mga kasambreros. So, on the other hand, kapag puno yan, ay lalabas dyan, kapag puno yan ng pag-ibig, lalabas din sa ating puso at sa ating buhay at ugali ay pag-ibig din po mga kasambreros. As simple as that. Alright, so walang ibang makakapag-win at saka kumapa ng unforgiveness na spirit mga kasambreros, kundi pag-ibig lamang na nagmumula sa ating Diyos Ama. Alright, so now po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagpapatawad na nagmumula sa ating Diyos na si Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros and paalam po.